Episode 3, The Dark Side of Overconditioning. Boss, bakit may manok na best sa performance o bitaw during conditioning? Pero pagdating sa mismong araw, wala? Parang naubusan ng gasolina? Ang sagot? Overconditioning. Oo, pwede palang sobrang ganda hanggang sa masira. Ngayong exam season, karamihan gustong peak ang manok. Pero hindi alam ng iba, may hangganan ang katawan ng manok. Kapag lumagpas ka, bagsak ang performance. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin ang totoong peligro ng overconditioning. Point 1. Ano ba ang overconditioning? Simple lang, boss. Ito yung panahon na sobrang dami ng trabaho, sobrang dami ng supplements, at sobrang bilis ng cycle hanggang sa yung manok hindi na nagre-recover. In short, hindi pagod sa training, pagod bago ang tamang performance. Point 2. Bakit delikado ang overconditioning? Kasi ang katawan ng manok ay hindi robot. Kapag pinilit mo palaging peak, bumababa immune system. Nagkakaroon ng hidden micro tears sa muscles. Tumataas stress hormones. Bumabagal ang reflex. Nagiging mabigat ang breathing. Nawawala ang spring ng katawan. Ang lakas, hindi galing sa pagod. Galing sa tamang pahinga. Point 3. Mga pinaka-obvious signs na overconditioned ang manok. Ito ang mga warning signs na nakita ko mismo sa karamihan. 1. Explosive sa bitaw, pero saglit lang. Ito yung tinatawag nating short burn. Malakas sa simula ng training, pero mabilis mawalan ng enerhiya. Ibig sabihin, mabilis maubos ang reserves ng manok, kaya hindi sustainable ang performance sa buong session. 2. Laging basa o moist ang ilong. Senyales na overworked at mataas ang stress. Naglalabas ng extra moisture ang katawan bilang tugon sa sobrang trabaho. Pwedeng magdulot ng mas madaling pagkapagod o sakit kung tuloy-tuloy. 3. Sobrang tigas ng katawan, hindi ito normal na hard keep. Stiff na ang katawan, hindi na flexible at elastic. Palatandaan ng muscle fatigue at stress sa joints. 4. Ayaw kumain 1 to 3 days bago training. Classic sign ng overconditioning. Pagod ang atay at muscles. Bumababa ang appetite. Dapat bantayan agad kasi ang tamang pagkain ay susi sa recovery at energy. 5. Heavy breathing sa light workout. Kahit isang ikot lang ng cord, parang marathon na ginawa, nagpapakita ng low stamina at kakulangan sa recovery. 6. Restless o irritable. Hindi dahil agresibo, dahil sobra ang stress at walang sapat na pahinga. Ang manok na overconditioned ay laging tensyonado at madaling mag-react. Ang magandang manok, hindi lang malakas sa practice, kundi fresh at alert sa bawat session. Point 4. Ano ang tunay na epekto ng sobrang trabaho sa manok? Kapag sobra ang trabaho at walang tamang pahinga, makikita mo agad ang epekto. Bumabagal ang reaction time. Akala mo alerto, pero delayed ang utak. Nawawala ang lakas, may puwersa pero hindi nagtatransfer ang energy. Overheating. Pagod na ang katawan kahit bago pa magsimula ang training. Mental dullness. Hindi matalas at hindi precise ang galaw. At overall, underperformance. Sa madaling salita, malakas sa practice pero hindi nagdala ng pinakamahusay na performance sa session. Point 5. Paano iiwasan ang overconditioning? Ang sikreto ng mga champion farm ay simple. Maglaan ng rest day. Hindi optional. Ito ang nagpapabilis ng recovery at nagbabalik ng lakas. Lighten ang workouts bago ang peak week. Dahan-dahan lang, hindi agad taas ng pataas. Adjust ang feed, hindi oversupplement. Pagpagod, bawasan o ayusin ang pagkain. Hindi agad vitamins o boosters. Hard work sa unang 2 linggo. Sharpening lang sa 3 linggo. Ito ang gold rule. Build, sharpen, peak, rest. At higit sa lahat, observe ang manok, hindi ang calendar. Huwag basta sundan ang bilang ng araw. Kilalanin ang kakayahan at kondisyon ng bawat isa. Ang tunay na magaling mag-condition, hindi nagpapagod, nagpapa-peak. Oh, hayan mga boss! Tandaan mo, ang manok na sobrang pagod bago ang session. Hindi natatangkilikin ang performance. Lalambot. Ang sikreto ng solid breeder, hindi sobra, hindi kulang, sakto at tamang timing. Kung gusto mo boss, gawin natin next episode.